Sa bawat umagang nagmamadali ang bayan, may mga manggagawang una ng gumigising. Sa init ng araw, sa pagod ng gabi, sila ang tahimik na bumubuo sa ekonomiya. Ngunit sa likod ng sipag, naroon ang mababang sahod, kawalan ng seguridad, at mga karapatang madalas hindi napapakinggan. Hindi pare-pareho ang trabaho, pero iisa ang dignidad. Mula sa pabrika hanggang opisina, mula sa kalsada hanggang tahanan, lahat ng trabaho ay marangal. Ang tanong, naririnig ba ang boses ng manggagawa? Ang Boses ng Bayan ay isang talakayan sa iba't ibang isyu sa Pilipinas. Kasama na rito ang mga karapatan ng manggagawa, pangkabuhayan at mga isyong panlipunan. Ang podcast na ito ay naglalayong mabigay ng impormasyon at inspirasyon sa katagapakinig. Tara at tunghayan na natin ang panibagong episode ng Boses ng Bayan! Magandang araw sa inyong lahat! Welcome sa Boses ng Bayan! Dito natin pinakinggan ang mga kwento sa likod ng mga isyong madalas nating nakikita sa balita. Kasama ko ngayon ang dalawang manggagawang nag-viral sa social media, kung saan ibinahagi nila ang kanilang nakakaintrigang kwento at salubin. Narito sina Angela Mataranas na isang OFW, kontraktual lamang na may maliit na sahod. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw. Welcome, ma'am. At si Junaline Rotol na isang magsasaka. Hello sa inyong lahat. Magandang araw. At narito sila para pag-usapan ang isyong pangmanggagawa, pangmagsasaka at kung paano ito naging isyu pambansa. Simulan na natin ang ating talakayan. Hello muli, Miss Angela. Nabanggit mo sa iyong post na kulang ang iyong sahod at hindi ka regular. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Okay po. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Paano nga ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Pagkatapos kong makatapos ng high school, agad akong naghanap ng trabaho dahil kailangan kong tumulong sa aking pamilya. Kaso, karamihan nga sa trabaho dito sa ating bansa ay kontraktual lamang. Kaya tinanggap ko na kahit mababa ang sahod dahil wala namang ibang mapagpipilian. Para talaga sa pamilya, no? Gagawin mo ang lahat. Bakit mo ba naisipang magtrabaho sa ibang bansa? Oo nga. Naisipan kong magtrabaho sa ibang bansa dahil marami din sa mga kakilala ko ang nag-abroad. Kaya dahil sa kanila, nahikayat ako na mag-abroad din. Kasi mas mataas ang sahod doon, napipilitan na lang kaming umalis dahil hindi sapat ang kita dito sa Pilipinas. Lalo na't mahirap na maging malaya sa pamilya, ngunit kailangan gawin upang may ipadala sa mga mahal namin sa buhay. Ang hirap talaga kapag malayo ka sa iyong pamilya. Kaya gagawin mo lahat na makakaya mo para may bigay ka sa kanila. So, sa tingin mo, paano ito naging isyong pambansa? Ganito kasi yun. Kapag maraming manggagawa ang napipilitang mag-abroad, syempre, kulang ang natitirang lakas paggawa dito sa ating bansa. Parang imbes na dito umunlad ang ekonomiya, sa ibang bansa napupunta ang sipag at galing ng mga Pilipino. Hi again, Miss Junaline. Ikaw naman, paano kayo napunta sa ganitong kalagayan bilang magsasaka? Hello po. Sa totoo lang, lumalaki na talaga ako sa pagsasaka. Pero habang tumatagal, mas lalo kaming nahirapan dahil tumataas ang presyo ng abono at binhi. Habang bumababa ang presyo ng ani dahil sa mga imported na produkto.
Talagang apektado talaga kayo kapag tumaas ang mga bilihin, ngunit di tumataas ang kinikita nyo. So, sa tingin mo, Miss Jonaline, ano ang epekto nito sa inyo at sa ating bansa? Para sa akin, maraming magsasaka ang sumusuko na lang. Yung iba, napipilitang pumunta sa syudad o mang-ibang bayan bilang manggagawa. Kapag nabawasan ang magsasaka, umaasa tayo sa imported na pagkain, kaya mas nagmahal ang bilihin. Doon naging pambansang suliranin ang simpleng problema sa bukid. Kaya pala kahit nagtatrabaho kami, ramdam pa rin ang mahal ng bilihin. Oo nga, kaya magkaugnay talaga ang problema ng manggagawa at magsasaka. Talaga namang magkaugnay ang manggagawa at ang magsasaka. Kung iisa ang ugat ng mga problemang ito, ano sa tingin ninyo iyon? Kung para lamang sa akin, masasabi kong ang ugat ng problemang ito ay ang kakulangan ng proteksyon at sapat na sahod para sa manggagawa. At sa akin naman ay ang kakulangan ng suporta sa agrikultura at lokal na produksyon. Dahil kapag mas inuuna ang kita kaysa kapakanan ng tao, doon nagsisimula ang problema. Sa usapang ito, malinaw na ang mga isyu ay hindi hiwa-hiwalay. Ang problema ng manggagawa at magsasaka ay direktang epekto sa buong bansa. Bago tayo magtapos, ano ang mga mensahe na gusto niyong ibahagi sa mga taong nakikinig ngayon? Bilang isang OFW, nais ko lamang iparating sa mga kapwa natin Pilipino na sana maintindihan ng lahat kung bakit may mga Pilipinong napipilitang mag-ibang bansa. Hindi ito dahil gusto namin, kundi dahil kailangan natin. At para sa akin naman bilang isang magsasaka, sana pahalagahan ang magsasaka dahil kapag nawala kami, mas lalo tayong mahirapan bilang isang bansa. Talagang ang mga binitawan yung mga salita ay tumago sa aking dibdib at medyo napaiyak ako kasi ang hirap talaga maging manggagawa, di ba? Habang may manggagawang kulang ang sahod at magsasakang kulang ang suporta, hindi pa tapos ang laban. Kaya makinig tayo, makialam dahil ang boses nila ay boses ng bayan. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Walang anuman po, masaya kami na nandito kami. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito na naipabot namin sa karamihan ng aming mga hinaing bilang isang mga manggagawa. Sa mga kwentong narinig natin ngayon, isang malinaw na katotohanan ang lumitaw. Na ang hirap ng kahit sino mang manggagawa ay hindi lamang personal na laban, kundi salamin ng kalagayan ng buong lipunan. Kapag ang pawis ng tao ay hindi pinapahalagahan at ang pagkain ng ating hapag ay nagmula sa sistemang hindi makatao, lahat tayo ay apektado. Mayaman man o mahirap, ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa tubo o bilang ng gusali, kundi sa kung paano natin inaalagaan ang isa't isa. Kung matututo tayong makinig, makiramay at nanindigan para sa dignidad ng bawat manggagawa at magsasaka, doon lamang magsisimula ang pagbabagong hindi lang para sa iilan, kundi para sa buong sangkatauhan. Salamat din sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Ako si Asia at ito ang Boses ng Bayan. Hanggang sa susunod!